A blessed good morning to everyone. Morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli ng Panginoon, wala po natin ang mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng Kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat para sa call to worship and opening prayer. Psalm 27. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When evildoers assail me to eat up my flesh, my adversaries and foes, it is they who stumble and fall. Though an army encamp against me, my heart shall not fear. Though war arise against me, yet I will be confident. One thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. For He will hide me in His shelter in the day of trouble. He will conceal me under the cover of His tent. He will lift me high upon a rock. And now my head shall be lifted up above my enemies all around me. And I will offer in His tent sacrifices with shouts of joy. I will sing and make melody to the Lord. Hear, O Lord, when I cry aloud. Be gracious to me and answer me. You have said, seek my face, my heart says to you. Your face, Lord, do I seek, hide not your face from me. Turn not your servant away in anger. O you have been my help. Cast me not off, forsake me not, O God of my salvation. For my father and my mother have forsaken me, but the Lord will take me in. Teach me your, O Lord, and lead me on a level path because of my enemies. Give me not to the will of my adversaries. For false witnesses have risen against me, and they breathe out violence. I believe that I shall look upon the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord. Tayo po'y manalangin. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Salamat sa umagang ito na kami nagkatipong-tipong muli upang itaas ang iyong dakilang pangalan at papurihan ka. Salamat, Panginoon, dahil sa patuloy mo kami iniingatan at ginagabayan sa aming pang-araw-araw lang buhay. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na aming natatanggap na ito ay nanggagaling sa inyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagagawang pagkakasala na hindi kalugod-lugod sa inyong harapan. Linisin niyo ang aming mga puso at isipan upang maging karapat-dapat kami sa inyong harapan. Dinadalangin namin ang araw na ito sa pagkinig ng inyong salita upang kami ay maituwid at makilala kayo ng lubusan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay inaanyahan ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa Panginoon sa papanguna po ng ating music team ng kapatid na si AJ Alfaro. Sabay-sabay po tayong tumayo upang papurihan natin ang Panginoon.
Good morning po sa ating lahat. Morning. Psalms 27, verses 1 to 3 says, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When evildoers assail me to eat up my flesh, my adversaries and foes, it is they who stumble and fall. Though an army encamp against me, my heart shall not fear. Though war arise against me, yet I will be confident. Gusto kong iparating ni Haring David dito ang makapangyarihang mensahe ng pananampalataya, pag-asa at proteksyon sa anumang panganib. Nagpapatotoo siya na ang Diyos ay kanyang liwanag at kaligtasan dahil napatunayan niya ito sa kanyang buhay. Nakita niya kung paano siya ipagtanggol ng Diyos sa kanyang mga kaaway. Pumalibot man sila upang lamunin ang kanyang laman, nakita niya kung paano sila magkandatisod at mabuhay. Si Yahweh ang ating sandalan saan man at anuman ang dumating na pagsubok sa ating buhay. Siya ang ating pag-asa sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at makapangyarihang kamay, nakamit ng Panginoong Hesus para sa atin ang buong tagumpay laban sa kasalanan, kamatayan at kaliliman. Dahil siya ang nagligtas, meron bang aagaw sa atin sa kanyang kamay? O makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig? Palibutan man tayo ng mga hamon, hirap o kawalan ng katiyakan sa buhay, wala tayong dapat ikatakot. Maaari nating harapin ang mga ito ng may tapang at kumpiyansa, nagtitiwala sa kanyang hindi natitinag na presensya at pangangalaga. Kaya mga kapatid, halina't umawit tayo ng may kagalakan at mataas na papuri sa Diyos na tagapagligtas. Let's sing He is our Lord. Now to
naman po tayo sa ating pananalangin. May mga natanggap tayong ilang mga prayer request at saka thanksgiving doon sa ating group chat. At nais ko pong malaman kung mga meron pang dadagdag doon sa ating listahan. Yung title sa heart rate. Yung ano yun? Heart rate ko po. Mataas. Wala, kamusta yun? May further test pa po. May PDA po. Okay. 24-hour hyper test. Tsaka treadmill stress. Parang executive check-up yun. Kailan yun? Hindi pa po ako nakapag-schedule sa Marikina ba? Okay. Naka-next. Meron pa po? Other prayer items? Wala na. Yes po. Thanksgiving po. Okay. Para po dun sa kawatin nito. San Mateo. Saan na kayo? Meron pa po? More? Yung anniversary. Okay. Anniversary preparations. Pastor, Yes po. dagdag ko dun sa ano, pamangkin ko, yung may na-diagnose, si Opo. JR. Saka yung isa pa, yung Louis. Louis. May possibly involved na Pareho sila nasa ospital ngayon? Nadala na ba? Hindi pa yung isa eh. Yung Louis, nadala na lang ito. Okay. Isa lang ang bonfire. Okay. Although alam naman po natin na ang 20 wala naman talaga. Lang gamot doon. So, kailangan lang palakasin ng katawan ng pasyente. So, pain, pahinga, monitoring, blood monitoring. Okay? Sige. Wala na? Wala na ang prayer request? Sige. Pigit po natin ang ating mga mata at tutulog po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you once again for another new day that you have granted us. Salamat, Panginoon, for this past week, for your guidance and protection, for your provisions, Panginoon, that have sustained us physically, Panginoon. And so, you have led us here, Panginoon, today to worship you, to sing songs to your name, to come to you with our concerns and thanksgiving, to be able, dear Lord, as well to participate in the ministry of the gospel by giving and providing, Panginoon, for the needs of each one and by listening to your word. So, we thank you, Panginoon, for that through this ministry, we are able to also proclaim the gospel just as you have called your people to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them all the things that you have commanded us to do, while holding on to the promise that you would be with us even unto the end of the age. And so grant, dear Lord, that we would be faithful stewards of the ministry that you have placed in our hands. That as we continue, dear Lord, to speak and teach, may we do so, dear Lord. May we do so with the gospel of reconciliation and peace that we have in you. So that all who hear and listen, Panginoon, to the words that we preach would come to know you, that their eyes would be opened and the ears of their hearts, dear Lord, would hear your call, and that they would respond and give glory to your name. And so we thank you, dear Lord, for this ministry that you have granted us. Grant us also, dear Lord, sa mga preparations namin,
especially sa anniversary activities which will begin, Panginoon, in the afternoon sa mga bata. We pray that you will prepare the hearts and minds, Panginoon, of these children at ganoon din sa mga parents nila who would be tagging along or who would be also participating a little later. We pray that as we preach the gospel, we ask that you would prepare their hearts and that they would respond to you. Ganun din po sa mga preparations, Panginoon, for next Sunday. We ask that you would continue to provide both financially and at the same time yung mga kailangang mga materials at saka mga nasa checklist namin. We pray that you would grant us to complete and fulfill our responsibilities as well. And so we thank you, dear Lord, that through this ministry, we can participate in your ministry of gathering your people from all the nations. Today, dear Lord, we also come to you with humble hearts, seeking the blessings that Christ has earned for us. That even as we confess our sins to you, we pray that you would also cleanse us through your word. And that as we listen to you, we pray that you would grant us, Panginoon, to respond appropriately today, and that we would walk, dear Lord, according to the things that you would teach us. And so we pray for forgiveness and cleansing as well. We ask, dear Lord, now as we also remember our country, the Philippines. We pray for our leaders. We pray, Panginoon, for whether they be appointed or elected. We ask, Panginoon, that you would grant wisdom sa kanila as they lead our country through this crisis. Especially alam namin, Panginoon, na hindi ganun kadali ang pag-lead ng isang bansa. Nevertheless, dear Lord, because you are on your throne, we are confident that no matter what happens, Panginoon, in our country or around the world, we know, dear Lord, that nothing escapes your eyes, nothing escapes your rule. And so we can be at peace, we can be content, Panginoon. And we can sleep soundly at night, knowing that our Lord is on His throne. You are not shocked, dear Lord, by our sins. You are not shocked, dear Lord, by what is happening around us. And you know all these things. And so grant, dear Lord, we pray that you would, that may the principles of your word be also heard in the halls of government, especially as they conduct yung kanilang mga daily transactions. As your people, we also pray, dear Lord, kung may mga participation kami sa iba't ibang fields, Panginoon, may it be seen through our lives, dear Lord, that we are the light of the world whom you have sent. That through your word, we pray that the gospel would be heard sa mga bibig namin. And at the same time, dear Lord, we pray that the principles of your word would be seen in how we conduct our businesses, in how we take care of our families, in how we think and how we speak. May your word govern, dear Lord, our ethics, our principles. So that as people see our good works, may they glorify our Father who is in heaven. And so we also come to you, dear Lord, with our personal concerns. We pray, dear Lord, for those who are sick. We pray, dear Lord, for and lift them up to you and ask na if they are taking medicines now, may these respond. May their bodies respond sa mga prescriptions, sa rest that they are taking. We pray na ma-monitor din sila ng maayos. And so we ask that you would grant them recovery as well. May you take away what needs to be taken away.
And so we pray, dear Lord, para sa pamangkin na Ate Rose na si JR at si Louie na may dengue. Grant them strength. Grant them, dear Lord, yung needed na nourishment para sa katawan nila. We also pray for Ate Luz dahil sa kanyang phlegm, probably allergic reaction, Panginoon. We ask that you would help her na maka-recover din. If she's taking medicines, then may she respond to this also. We ask as well, dear Lord, that you would help Erlene sa pag-monitor ng kanyang heart rate. This has been her prayer request since last week. We ask that you would grant her na favorable results, especially as she takes additional tests this coming week, or as she schedules these additional tests. We pray, dear Lord, na maintindihan ng mga doctors kung ano yung root cause ng mga symptoms niya. And so we pray so that they can also prescribe kung ano yung nararapat para sa kanyang physical condition. We also pray, dear Lord, for our new families as they take on the challenge of rearing their children. We pray that these new parents and heads of the household would understand their responsibility, that they are not only providers of the physical needs ng families nila, but that you have also called them to be spiritual providers. And so we pray that you would, that as a church, Panginoon, we would be able to point them to you and equip them. Equip them, dear Lord, in how you would want us to raise our families and our children, that they would come to the saving knowledge of our Lord Jesus Christ, and that there is no name under heaven by which man must be saved, but Christ alone. And so we pray, dear Lord, that you would be with these new families, that they would hear and heed your call. At the same time, dear Lord, as a church, we pray that we would continue in the proclamation of the good news of Christ and His kingdom. And in so doing, we pray, dear Lord, that many would hear and respond to the call. Especially now as we celebrate, Panginoon, the 5 years of your faithfulness toward your people here at VBM. And so we praise you, we celebrate, Panginoon, all the things that you have done and how you have seen us through, Panginoon, through the challenges that have come our way. We thank you, dear Lord, for these things. And so we look forward, Panginoon, to next week and to being able to proclaim the message to our loved ones and to our friends. May they hear, Panginoon, of your testimony, of your goodness to your people. We also pray, dear Lord, for those of us who will be conducting kung may mga appointments or may mga meetings this coming week. We pray that you would watch over them. We pray that you would grant wisdom sa kanilang mga sasabihin. And we pray na maging witness din po sila, faithful witness to Christ and what He has done in their lives. We also pray for our students who continue to prepare yung kanilang mga requirements. We pray that you would provide for their needs. And we pray na that they would pass yung kanilang mga exams or assessments with flying colors. In addition, Panginoon, sa aming mga Thanksgiving, we are also with Kuya Owen sa pasasalamat niya dahil sa panibagong project that he has sa San Mateo. We pray that you would continue to guide him, especially as yung kanyang mga, as his people look to him. We pray that you would grant him the needed na expertise and financial provisions as well para to see this project through. We also pray, dear Lord, na
that you would also provide for the project owner as he monitors, Panginoon, itong project na ito, both in terms of doon sa construction na gagawin based doon sa plans nila, at saka yung mga finances needed para ma-complete itong project nila. We also pray, dear Lord, for those of us who will be participating sa activity later. We thank you, Panginoon, for the good weather. We pray that you would, in accordance to your will, may you sustain this hanggang matapos po, Panginoon, yung activity. We pray that we would be faithful in the preaching of the gospel and in serving our students as well. Dear Lord, we also come to you with humble hearts as we listen to your word. We pray, dear Lord, for your servant who would be preaching to us this morning, even as you have prepared him in his study. So we pray, dear Lord, that you would use him in proclaiming to us the gospel of Jesus Christ. And that as you lead him, we pray that you would grant us ears to hear and eyes to see your beauty. As you call us, we pray that we would respond appropriately. And in doing so, may you speak to our minds and hearts, change us, and we will be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior, and all of God's people will say, Amen. Ngayon po ay dadakpo na tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa Joshua chapter 1 verses 1 to 9 sa panguna po ng ating kapatid na si AJ Alparo. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Joshua 1, verses 1 to 9. Ito po ang sinasabi. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua the son of Nun, Moses' assistant, Moses my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon I have given to you, just as I promised to Moses. From the wilderness and this Lebanon as far as the great river, the river of Euphrates, all the land of the Hittites to the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Be strong and courageous, for you shall cause these people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, being careful according to all the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang kinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hati sa atin
ng ating kapatid na si Ronel Salem ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Nawa ang banal na Espiritu ay siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at katakilaan ng kanyang salita, ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Magandang araw po sa ating lahat. Morning po. At purihin naman din natin ang ating Panginoon dahil tayo lapit sa Kanya upang pag-aralan ang Kanyang salita at magmumula sa ating passage today sa Joshua chapter 1 verse 1 to 9. So, tanong lang po, pansin niyo po ba na kapag may ina-assign na leader ng isang ministry or sa leader ng ministry or sa kahit sa panalangin, kapag may ina-assign is maraming tumatanggi na mas mabilis pa sa patro kung tumanggi nila. So ba kasi? So gigil ko tayo dyan. So minsan nga diba sabi sa pag-prayer pa nga alam mo na isa nagtutuan pa mga Kristiyano na yun. Tapos isa talaga yung panic eh, di ba? Ba't ako? So, ba't daw sila ang pinili? So, di po natin alam kung ano yung mga reasons nila, bakit sila tumatanggi or umaayaw. Marahil pwede natin isipin na hindi nila alam ang gagawin or paano ba mag-lead sa ganitong ministry or ano yung sasabihin nila sa pananaw. Nawa sa pag-aaral po natin sa umagang ito ay huwag po tayo matakot na pasukin po ang kung tayo man ay tawagin ng Panginoon sa paglilingkod ay huwag po tayong humindi or umayaw sapagkat yan po ay pinakamataas na tawag mas mataas pa sa mga trabaho dito sa mundo ito. Kaya muli sa ating pag-aaral sa umagang ito, panalangin ko po na buksan niya ang ating mga puso't isipan upang maunawaan natin at makita natin ang kanyang kalooban sa kanyang salita. Upang makatugod po tayo ng maayos at matuwid na pamumuhay na kalugod-lugod sa kanyang harapan ng may kabanalan at pagpapakumbaba at upang tayo makapagsamba sa ilalim ng kanyang kapangyarihan at para sa kanyang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. So, sa pag-aaral po natin ngayon sa umagang ito, ay mayroon po tayong dalawang outline. So, mula verse 1 to 4, ito po ay tunay at tapat ang Diyos na tuparin ang kanyang mga pangako. At mula sa verse 5 to 9, ang Panginoong Diyos ay tunay at nag-iisang Diyos. So, yun. So, unahin po natin kung sino po ang sumulat at ang anong pangalan ng aklat. So, si Joshua ang nagsulat ng aklat na ito. Kaya sa unang 5 aklat ng Lumang Tipan. Ang aklat na ito ay napamagat na kinuha sa pangunahing tauhan ng aklat na si Joshua or Joshua. Ang alagad ni Moises. So, ang unang pangalan po ni Joshua ay Osea or Oseas. Ay po yun sa bilang Numbers 13:8 at sa Deuteronomy 30:44 na ang ibig sabihin ay kaligtasan.
Ngunit nung kasalukuyang naglalakad sila sa ilang, o pagkatapos piliin ang 12 espiya, binago ni Moises ang pangalan at ito'y naging Yehoshua or Joshua, na ang ibig sabihin ay si Yahweh ang kaligtasan. So ito'y upang ipaalala sa kanila, kay Joshua at sa mga espiya at sa mga tao, na ang tagumpay laban sa mga kaaway at sa pagmamayari ng lupain ay manggagaling sa kapangyarihan ng Panginoon at hindi dahil sa kagalingan, karunungan o kapangyarihan ng tao. Tanging sa Diyos lamang. So, ang tema din po at ang kategorya na aklat ng ating pag-aaralan sa Joshua or Book of Joshua ay historical narrative. So, ibig sabihin po ay ito ay kwento ng kasaysayan kung paano nagsettle o nakapasok ang mga Israelita sa lupang pangako. So, malamang ang mga leaders po ni Joshua dito. Sa aklat nito, yung mga sumunod na lahi ng mga Israelita na sumakop at nakapasok dito. So, ako na po tayo sa ating passage for today, sa verse 1. So, verse 1 and 2, sabi nga dito, pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Joshua na anak ni Nun, at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon manda ka at ang buong Israel, at tumuwid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupain ibinigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupain iyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo sa ilaga at ang kabundukan ng Lebanon. Sa timog ay ang disyerto, sa silangan, malaking ilog, Euphrates, at sa kanluran, mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat, Mediterranean. So, in verse 1 and 2 po, after mamatay ni Moises, ay tinawag ng Panginoon si Joshua para maghanda at ang Israel dahil tatawid na sila or papasok na sila sa lupang pangako. At sa verse 3 and 4, so, kamita po dito na kung gaano kalaki, kalawak at masagana ang lupang ito na kanilang aangkinin o yung pinangako sa kanila ng Panginoon. Sabi nga dito, sa panahon ito, wala na si Moises. So kung hindi po nakakilala kay Moises, siya po ay unang tinawag ng Panginoon para pamunuan ng Israel, palabas ng Ehipto mula sa pagkaanipid. At dalit sila sa lupang pangako na pinangako ng Panginoong Diyos sa kanilang mga ninuno. So, mas kilala din ko si Moises, kung ano po natin ating mga Bible stories, sa Red Sea at sa Ten Commandments. Yun nga lang ay hindi po makakapasok si Moises sa lupang pangako dahil sa kawalan niya ng tiwala sa Panginoon. Ayon po yan sa Numbers 20 verses 2 to 12. So, hindi siya pinili ng Diyos na mamuno sa kanyang bayan papasok sa lupang pangako. So, tingnan po natin yung sa verse 20. Meron po tayong mga Bibles, tingnan lang po natin sa liyan kung bakit hindi ba nakapasok si Moises. Numbers 20, verses 2 to 12. Sabi nga dito, wala silang nasa ano po sila sa ilang po ang mga Israelita nito sa panahon ito. So sabi dito, wala silang verse 2, wala silang makuhang tubig doon. Kaya nagpulong sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y mamatay na kami sa harap ng tolda ni Yahweh, kasama ng maraming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito upang patayin pa kasama ng aming mga alagang hayop? Bakit ninyo kami inilabas sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na wala
kahit isang butil ng pagkain, ikos, ubas o bunga ng punong granada. Wala man ng tubig na mainom. Nagpunta si ng Moises at Aaron sa may pintuan ng tolbang tipanan at nagpetira pa roon. Nagningning sa kanila ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin mo ang tungkod na nasa harap ng kaban ng tipan at isama ninyo si Aaron. Isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. So, pansinin po natin yun na sabi lang ng Panginoon ay magsalita siya sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. So, sabi nga, kinuha nga ni Moises ang tungkod mula sa kaban ng tipan. Tinapon ni na Moises at Aaron sa harap ng malaking bato sa ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo, mga mapanghimagsik. Gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Pagkasabi noon, 2 ulit na pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Biglang bumukal ang masasaganang tubig at nakainom ang mga tao, pati ang kanilang mga alagang hayop. Ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moises at Aaron. Sabi niya, dahil kulang ang iyong pananalig sa akin, na maipakita ko sa mga Israelita na ako'y banal, hindi kayo magdadala sa bayang ito sa lupang ibibigay ko sa kanila. So, yan po. Yan po yung reason kaya hindi po siya nakapasok. At si Aaron sa lupang pangako. So, dahil siguro sa frustration ni Moises, dahil nga sa panireklamo yung mga Israelita, na bagamat nakita na nila yung kapangyarihan ng Diyos sa paglabas nila sa Ehipto, sa mga salot, ganun pa rin ang mga kawalan nila ng tiwala sa Panginoon. So after mamamatay ni Moises, ang tinawag ng Panginoon na papalit sa kanya ay si Joshua, na alagad ni Moises. Si Joshua rin ay si Joshua po ay alagad ni Moises. Sumunta po natin sa Deuteronomy 20. And siya rin po ay isa sa 12 espiya na ipinadala upang magmanman sa Kanaan sa lupang pangako. So ngayon, inutusan si Joshua ng Panginoon na maghanda ang Israel dahil siya na ang papalit kay Moises na magdadala sa Israel papasok sa lupang pangako. So after 40 years, paikot-ikot ng Israel sa ilang bago ngayon sila tatawid papasok sa lupang pangako. Dahil nga sa katigasan ng kanilang mga ulo at kawalang pananampalataya sa Panginoon na naglabas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Dahil panay sila reklamo at daing at iba sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, dahilan na kaya sila nagtagal sa ilang ng ganong katagal, almost 40 years. So, ang pinayagan lang po ng Diyos na sa unang henerasyon na makakapasok sa lupang pangako ay sina Joshua at Caleb at ang kanilang lahi. So, silang dalawa po, sabi nga, silang dalawa ay sa 12 na nagmanman sa lupang pangako sa Kanaan. So, 12 sila, pero silang dalawa lang yung hindi natakot na lusubin yung gustong lusubin yung Kanaan dahil nga yung pangako ng Panginoon Diyos sa kanila. So yung iba natakot dahil nakita nila na malalaki yung tao, mga higante doon, at malalaki yung mga pader
So, kung matitibay yung mga pader nila at malalaki. So, makikita natin na ang Diyos ay tunay at tapat na tuparin ang kanyang mga pangako sa kabila ng mga ginawa ng Israel. Kahit na sila ay paninireklamo, ang Diyos ay mapagmahal at mahabagin at mapagpatawad. Nagpakita siya ng mabuti sa nagpapakita siya ng mabuti sa sino mang umiibig sa Kanya at pinaparusahan ang ayaw sa Kanya. So verse 3 and 4, so makikita naman natin ito yung kung gaano ba yung lupang pangako, kung gaano ba kalawak or kalaki yung sasakupin nila o yung ipapamana sa kanila ng Panginoon. Sabi nga dito, gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na nga sa inyo ang lahat ng lupain inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa ilaga ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay disyerto, sa silangan ang malaking ilog, Euphrates at sa kanluran, mula sa lupain ng mga Hateo hanggang sa dagat Mediterranean. So, ganun po kalawak yung ipapamana sa kanila ng Panginoon. So, makikita din po natin sa mga previous passages, ay nga sa pag-ispay nila Joshua at Caleb, na maganda ang lupa doon sa lupang pangako na ibibigay sa kanila ng Panginoon. Di ba nga, nag-uwi nga sila ng isang branch ng ubas na kailangan 2 tao pa yung magbuhat. So, nung in-examine nila yon, nakita nila na maganda yung lupa na ibibigay sa kanila ng Panginoon. Sabi nga, it flows with milk and honey. So, ganun kaganda ang lupain na ibibigay sa kanila ng Panginoon. So, in verse 5, sabi dito, walang makakagati sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan, ni hindi pa pababayaan man. So nga, in verse 5, makita natin na ang pagbibigay ng Diyos kay Joshua ng kanyang pagpapatnubay na habang pamumunuan niya ang bayan ng Diyos, ay walang makakatalo sa kanya. Dahil sasamahan siya ng Panginoon. Hindi iiwan o pababayaan man lang gaya ng ginawa ng Diyos kay Moises. It gives comfort siyempre kay Joshua at sa mga naglilingkod ng tapat sa napamunuan ang iglesia na kasama natin ng Diyos sa anumang darating na pagsubok sa ating buhay. Habang tayo naglilingkod at nililid ang bayan ng Diyos tungo sa kanyang kaharian sa buhay na walang hanggan. It's also everyone's prayer, diba? Na lalo-lalo sa mga umiibig at nagmamahal sa Diyos at sa naglilingkod sa Kanya na tapat na sasamahan niya tayo, papatnubayan at hindi kita iiwan o pababayaan man at walang sino man ang laban sa atin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. So, pakita natin na kahanga-hanga na kilala tayo ng Diyos. Alam niya kung ano ang nasa puso natin. Ating mga iniisip o nararamdaman. Alam niya lahat ng bagay. In verse 6 mo, di ba? He gives Joshua encouragement na maging matatag at huwag panghinaan ng loob. Kahit natatakot siya, ay sasamahan siya ng Diyos. So, kilala ng Diyos si Joshua. Alam niya yung mga iniisip, mga nararamdaman niya. So, malamang ang tumatakbo sa
isip ni Joshua ay baka hindi niya magampanan ng maayos ang pag-lead sa Israel papasok sa lupang pangako. Isip niya siguro kung si Moises nga hindi nagawa, siya pa kaya? So, minsan tatanong niyo pa yung karapat dapat ba siya sa tungkulin na yun na binigay sa kanya ng Panginoon. Ako po minsan, I question myself din po if karapat dapat po ba ako sa tungkulin na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Una bilang youth ministry head, bilang presider, o bilang scripture reader, o tumayo ngayon dito sa harapan nyo na naghahatid ng salita ng Diyos. So, minsan po ay nagdududa din po ako sa sarili ko. At natatakot na hindi ko magampanan ang maayos ang pinagkaloob sa akin ng Diyos. But God is so gracious to us. Na kahit nagdududa tayo, pinagkakatiwalaan pa rin niya tayo. Kahit na pinanghihinaan tayo, pinapalakas niya tayo. Kahit na nagkakamali tayo at nagkakasala tayo, pinapatawad niya tayo at patuloy niya tayong iniibig. Laging nandyan ng Diyos handang umalalay sa atin at tumulong sa lahat ng oras. Basta tayo'y magpakatatag at huwag panghinaan ang loob. Dapat ang Panginoon sa kanyang pangako na ingatan po tayo. So, nga sabi niya sa verse 6, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupain ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. Sabi din po sa verse 7, basta magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mo ang mabuti ang buong kautusan na binigay sa inyo ng Moises. Huwag kang susuway at sa anumang nakasal doon at magtatagumpay ka saan man magpunta. So in verse 7, makita ulit natin na inulit mo dito ng Panginoon na magpakatatag kayo at huwag panghinaan mo loob. So makita natin sa ating passage na ilang beses sinabi ng Panginoon kay Joshua na magpakatatag at lakasan ang iyong loob. So whenever we see o hear na kapag inuulit ang isang salita sa Bible, it means mahalaga po ito. Important po ito. Dapat itong tandaan. Sabi nga, para magampanan niya ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon at malid niya ang Israel. Kailangan yung at sa Israel na Diyos ang tumawag sa kanila mula sa Ehipto, mula sa pag-alipin, at pinili niya sila bilang kanyang sariling bayan. Binigyan ng Diyos ang kautusan sa kanila upang sila'y ipukod tangi sa mga karatig bayan na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at upang hindi sila manumbalik sa mga Diyos-Diyosan sa Ehipto na kanilang kinalakihan at upang hindi sila sumamba o matangay ng mga Diyos-Diyosan ng mga Kananeo na siyang nananahan sa lupaing pangako na kanilang lilipulin. Sapagkat nais ng Diyos na sila ay maging banal na bayan. Sapagkat ang Diyos ay banal. So, kaya sinabi nga kay Joshua na sundin at basahin at pagbulay-bulay ng aklat ng kautusan. Sapagkat yun ang kanilang pangahawakan sa anumang mga pagsubok na darating sa kanilang buhay. Sa pagsakop nila sa lupang pangako. Sa verse 9, sabi nga po dito,
So, lang ating verses. Tandaan nyo mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan ng iyong loob. Huwag kang matakot o mawawalan ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So sa verse 9 muli, pinaalala ng Diyos sa kanya, kay Joshua, ang bilin niya na magpakatatag at lakasan ng kanyang loob. At huwag matakot o mawala ng pag-asa dahil hindi iwan ng Diyos si Joshua kahit saan man siya magpunta. Kung susundin niya, babasahin at pagbubulay-bulayan araw-gabi ang kautusan ng Diyos. So, makikita natin dito sa ating mga second point na ang Panginoong Diyos ay tunay at nag-iisang Diyos. So, wala siyang katulad. Ang Panginoong Diyos ay hindi gaya ng mga Diyos-Diyosan sa mga karatig bansa ng Israel na mga patay at hindi nagsasalita. Ang Panginoong Diyos ay nangungusap sa kanyang bayan at nananahan sa kanila magpakailan. So, in summary, so verse 1 to 4, ito natin na tunay at tapat ang Diyos na tuparin ang kanyang mga pangako. And sa verse 5 to 9, makita din natin na Panginoong Diyos ang tunay at nag-iisang Diyos. So, tinupad po ni Kristo ang hindi tinupad ni Adan at ng Israel upang pagpapala ng kaligtasan ay mapasa atin. So, lumaban si Kristo sa kaaway at sinalungat ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway sa ilang. Bagay na hindi na nagawa ni Adan sa hardin. Si Kristo ang huling Adan at dahil sa Kanya, nagkaroon tayo ng panibagong buhay at itunurin na matuwid sa harapan ng Diyos. Bilang application po para sa ating church, mga kapatid, ang sumunod sa Panginoong Kristo po ay hindi po matali. Ang po natin. Maraming mga pagsubok na pagdaraanan, mga paghihirap na harapin at pag-uusig. Ngunit hindi po ito magiging hadlang sa ating pagsunod. Hindi po ito magiging hadlang sa pagsunod natin sa Kanya. Pagkus ay encouragement po ito para sa atin. Dahil kung ang Panginoong Jesucristo nga po ay naghirap at inusig, tayo pa kaya na Kanyang mga tagasunod lamang. Sabi nga, di ba? There's no servant greater than his master. So, ang encouragement nga ng Panginoong Diyos sa ating passage is magpakatatag at lakasan ng kanilang loob, ang ating loob. We are encouraged also to read the scripture since it's already final and complete. Basahin po natin ito araw at gabi at pagbulay-bulayan ito at gabi. Huwag po tayong maging tamad. Buksan po natin ating mga Biblia at basahin. Bigyan po natin ito ng oras at panahon. Sapagkat dito po natin makakamtan ang tagumpay at kapayapaan sa Kanyang salita. And also to those who are in leadership and to the heads of the family,
kailangan po natin, alam po natin ang ating Biblia, ang scriptures, sapagkat itong ating sandata sa ating mga kaaway. Dahil dito rin nagpahayag ang Panginoong Diyos sa kanyang salita. Dito natin siya lubusang makikilala at makikita ang kanyang kagandahan sa kanyang salita. So we must know our scriptures for us how to lead the church and our households. So kailangan maigpit natin pinangahawakan ang salita ng Diyos. Ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Sabi nga po natin, di ba? Ang ating family, ang ating first ministry. We must point them to Christ and lead them in knowing Christ, our Lord and Savior. Bible na. Muli, Panginoon, ang Diyos, ang Amang nasa langit. Salamat, Panginoon, na dahil sa kabila ng aming mga pagreklamo, sa aming mga pagtanggi, sa aming kasalanan, pagsubay, tunay at tapat ka, Panginoon, sa inyong mga pangako. Ikaw, Panginoon, ang napakatakila ng iyong awa at ng biyaya. Na handang magpatawag sa amin, Panginoon. Sa iyong pag-ibig, siyang inyong pinakita sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming mga pagdududa, ng aming pagkatakot, Panginoon, ay hindi na kami pinababayaan. Bagkus ay in-encourage na kami, Panginoon, na magpakatatag at magpakatapat, na huwag panghinaan ng loob at mawala ng pag-asa. Salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan ni Kristo, siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Siyang aming naging katuwiran sa inyong harapan. At muling nagpanumbalik sa inyong presensya. Ang dahilan kung bakit kami patutugunin ngayon, Panginoon, sa inyong harapan sa araw na ito. Dahil sa inyong anak ni Yesu Cristo. Siyang nagbigay ng kanyang buhay. Siyang nagpakahirap, nagpakasakit para sa amin. Na dapat kami, Panginoon, ang siyang tumanggap nito. Dahil kay Kristo, ninalay yung kanyang buhay. Sumunod sa inyong kalooban hanggang sa kamatayan sa krus. At inyong muling binuhay, Panginoon, upang siyang aming maging katuwiran, ang aming pag-asa,
Sa pamamagitan niyo, magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Dahil sa kanyang ginawa. Dalangin namin, Panginoon, na turuan niyo kami, Panginoon, na magpakumbabang lumapit sa inyo, Panginoon. Humingi ng kapatawaran at humingi at dumalangin na kami inyong baguhin ayon sa inyong larawan at uwangis. Dalangin namin na ang inyong salita, Panginoon, na siyang aming pangahawakan. Kasi dalangin namin na buksan niyo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ito at makita namin ang iyong kagandahan sa inyong salita. Dalangin namin na turuan niyo kami na buksan ito, Panginoon, at napag-aralan at pagbulay-bulayan. Dahil dito ka, Panginoon, ng pakilala. Ito ang iyong salita. Siyang aming pangahawakan sa aming buhay hanggang sa inyong muling pagbabalik, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, na kung kami man, Panginoon, ay inyong tawagin sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Na kami ay nung palaksin din ang kalakasan upang makatugod kami sa inyo, Panginoon. Dahil tanging sa inyo lamang, Panginoon. Dahil tanging sa inyo lamang, Panginoon, kami makatutugod. Hindi dahil sa aming mga gawa, sa aming lakas, sa aming karunungan, kundi dahil sa inyong biyaya at pag-ibig sa amin. Muli, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na mailig namin, Panginoon, ang aming mga pamilya sa pagkakilala sa inyo, Panginoon. Na we point them to you, Panginoon. Na kilalanin ka nila bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Muli, Panginoon, kami ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong magandahang loob sa pamamagitan ni Jesus, ang aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ngayon po, iladakon tayo sa pagbibigay. Ayon po sa Matthew chapter 6, verses 1 to 4. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward.
Tumayo po tayo lahat upang makita natin Panginoon. Praise God from all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ay di manalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay muling lumalapit sa inyo upang magpasalamat sa mga biyayang ipinakaloob mo sa bawat isa. Patuloy niyo pong ingatan ang mga taong narito at sa kanilang tahanan upang maabot sila ng inyong mabuting balita. Salamat po sa ibinigay ng bawat isa na magagamit namin ito sa pangangailangan ng aming iglesia. Patuloy po kaming nagtupuri at nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Manatili tayo nakatayo para po sa closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to the gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience and faith, to the only wise God through Jesus Christ be the glory forever. Amen. God bless you.